mga Katoliko ba dito? Ayan, tama yan. Huwag kayong matakot. Hindi ko kayo awalan. Hindi naman ako iglesia eh. Pero honestly, kayo mga Katoliko, mataas ang tingin ko sa inyo. Kasi meron kayong sign of the cross. Yes. Imagine, sa lahat ng religion, kayo lang may gang sign. Blood ko yan eh. Sis ko yan eh. Nasa sign of the cross. Tapos napapansin ko pa, di ba, pag dumadaan kayo, ba, sa harap ng simbahan, ganyan, nagsasign of the cross kayo. Tinry ko siyang gayahin minsan. Kaso ang weird pag ginawa mo yun, tapos born again ka. Sa sinihan lang kasi ng Robinsons yung church namin. Tapos yung mga friends ko, ay girl, ba't ka nagsasign of the cross? Ay girl, yung kasi yung church namin. Cinema 2. AJ Raval yung palabas. Welcome po mga kuya ko Jonathan, TV Mix Vlogs po mga kuya, nagbabalik, no? So ating tatalakayin po mga kakuya, napakinggan niyo po mga kakuya, ang isang talagang born again, no? Isang girl na born again po mga kakuya, na talagang ginawang katawa-tawa ang sign of the cross na sabi niya, isa dong gang sign daw po mga kakuya. Ito mga taong ito po mga kuya, nakakalungkot lang sapagkat sila ay hindi lubos na sa mga turo ng ating inang simbahan, itong mga taong talagang hindi nag-iisip, no? So na yung palang sinasabi nila ay napakadelikado pala. Ito yung tinatawag po mga kuya, mga blasphemy. So ibig sabihin po mga kuya, hindi lang ang tinaplastangan ng sign of the cross mga kuya, sapagkat ang sign of the cross, ang mga Kristiyano ay nagpapahayag ng nag-iisang Diyos na may tatlong persona, habang ang tao na yung manampalataya nag-sign of the cross po mga kakuya. No? So alamin natin po mga kakuya, ano mangyayari sa mga taong ito na talagang ito yung blasphemy talaga po mga kakuya pagdating sa Diyos po mga kakuya. No? Ano ang sign of the cross? No? So ito po, ang sign of the cross ay isang panalangin sa kilos. Ito yung natawag po mga kakuya na gesture, prayer na ginagawa ng mga Katoliko sa pamagitan ng paghawak sa noo, dibdib at balikat habang sinasabi, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito ay pagpapahayag ng pananampalataya sa banal na Santatlo at paggunita sa kamatayan ni Kristo sa krus. So therefore po mga kakuya, ito ay talagang ito ay mga born again talaga na ito na hindi lubos na kaunawa po mga kakuya, no? Na tayo lang daw ang may sign of the cross. Siyempre, tayo lang yung ang tatag ni Kristo, sila ay tatag ng mga tao. So yan ang pagkakaiba, sapagkat nasa atin si Kristo, pumakay matatagpuan natin sa banal na Eucharistia. Kaya sila ay tatag na ng tao ay talagang magkaiba talaga. Tatag ng tao at tatag ng Diyos po mga kakuya. Biblical basis ba ito? Mababasa natin mga kuya sa Matthew 28 verse 19. Binyagan niyo sila sa pangalan ng Ama sa Matthew 28 verse 19. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mababasa rin natin sa Galatia 6 verse 14, ang aming kapurihan ay nasa krus ng ating Panginoong Hesukristo. So sa Ezekiel naman 9 verse 4, ang tanda sa noo bilang simbolo ng proteksyon sa Diyos po mga kakuya. So ito pala, biblical pa naman pala ito. Bakit ito hindi nabasa ng mga born again, no? Lalo na itong babae nito nagpapatawa daw kuno. So mga nanonood din mga kuya, mga Katoliko, tawa din sila ng tawa. Nakakalungkot lang kapag may ganitong uri ng mga Kristiyano kuno, pero hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos po mga kakuya. Ginawang katawa-tawa ang sign of the cross, no, at ginawa pang pinaparatangan pa gang sign daw ito. So mamaya mga kakuya, tatalakayin natin mga kakuya na talagang ito, anong mangyayari sa kanila kapag ganito yung mga uri na pananaw sa buhay po mga kakuya. Meron ba tayong historical evidence po mga kakuya? So dito babasa tayo. The historical evidence, no, ang mga sinaunang Kristiyano unang 2nd century ay gumagawa na ng tanda ng cross sa noo ayon kay Tertullian, isang early church father. Sa bawat gawain, gumagawa kami ng tanda
ng cross sa noo. Ayon po yan kay Tertullian po mga kapatid, hindi ito imbensyon ng mga modernong Katoliko o konektado sa gang. Ito ay ritual ng mga Kristiyano noon pa man. Ayon po yan kay Tertullian po mga kakuya. No? So talagang ang paninira ng gang sign, ang pagtawag dito ng gang sign ay walang batayan sa Biblia o kasaysayan. Ikalawa, isang paninirang pananaw sa galing sa kawalan ng pagkaunawa o pagsuway sa tradisyon. Ikatlo, insulto sa milyon-milyong Kristiyanong gumagamit nito bilang pagpapahayag ng pananampalataya at debosyon. So therefore po mga kakuya, ito ay nakakatakot talaga, no? At ano ang layunin ng sign of the cross? Ang pagkikilala sa Diyos bilang santatlo. Ikalawa, pagprotekta laban sa tukso at kasamaan. Ang ikatlo, pagpapakita ng ating pagkakakinlanlan bilang Kristiyano, pag-alaala sa sakripisyo ni Kristo sa cross, no? So kaya nga ang sign of the cross, no, ay hindi gang sign kundi isang sagradong tanda ng pananampalataya sa santatlo. Ginagawa ito sa ng mga Kristiyano mula pa noong unang siglo bilang pag-alaala sa krus ni Kristo at bilang panalangin. Ang pagtawag dito ng gang sign ay hindi lang mali. Ito ay paglapastangan sa isang banal na kaugalian ng tunay na iglesyang itinatayo ni Kristo, mga kakuya. So kung nabasa natin biblical basis po mga kakuya, ano naman ang sabi ng mga church father natin, no? So ito ba ay napakahalaga ba ito o ito ba ano bang pananaw ng ating mga church father? Bakit hindi natin tanungin ang ating mga church father po mga kakuya? No? Una, si Tertullian po mga kakuya noong taong 160 hanggang 225 AD, no? Isang magang Latin church father mula sa North Africa. Siya ang isa sa unang tumutukoy sa sign of the cross sa kanyang mga sulat. Ito ang ating mababasa. In all our undertakings, whenever we enter or leave the house, dress ourselves, but sit and the table light, the lamps lie down, or sit down in all the ordinary actions of daily life. We trace upon the foreheads the sign of the cross. No? So ang paliwanag niya, ginagawa ng mga unang Kristiyano ang sign of the cross sa kanilang noo sa lahat ng gawain bilang panalangin po mga kakuya, no? At proteksyon ito ay normal na bahagi ng kanilang buhay mananampalataya po, no? So napakaganda pala ang ayon po yan sa ating mga church father po mga kakuya. Dagdagan pa natin dito si Saint Cyril of Jerusalem sa taong 315 hanggang 386 AD. Isang obispo at doktor ng simbahan, tinuturuan niya ang mga katikumen, bagong Kristiyano na gumagamit ng tanda ng cross. Ito po ang kanyang sinasabi. Let us not be ashamed to confess the crucified, be the cross our seal made with boldness by our fingers on our brow, and in everything. Over the bread we eat, the cups we drink in our comings and goings, before our sleep, when we lie down and when we awake, when we are in the way and when we are still. No? So ayon sa kanya, mapaliwanag niya, ang cross ay tanda ng Kristyanismo. Ipinakita sa noo, sa pagkain, sa paglalakad at kahit sa pagtulog. Isa itong panalangin sa kilos na nagpaalala ng cross ni Kristo. So ayon po yan sa ating mga church father po mga kakuya. Dagdagan pa natin si Saint Ephraim ng Syrian noong 306 hanggang sa taong 373 AD. Isang deacon at kilalang manunulat ng mga tula at himno sa Syrian tradisyon. Ito ang ating mababasa. Mark all your action with the sign of the life-giving cross. Do not go out from the doors of your house. Still your have sign yourselves with the cross. Do not neglect that sign whatever in eating or drinking, or going to sleep, or in coming in or going out. In short, in all your doing. So sa Tagalog, ang cross ay buhay na tanda ng Kristiyano.
gamitin ito sa lahat ng bagay bilang proteksyon at pagpapala, no? So talagang iyan ang sabi ng ating isa sa mga church father po, mga kakuya. Dagdag pa natin pang-apat, si Saint Basil the Great, no? 329 hanggang sa 379 AD. Ito po ang kanyang sinasabi. Who taught us to sign with the sign of the cross? Was it not the apostles? This tradition has been preserved and practiced without writing, no, instruction, no. So ang paliwanag niya, itinuturo ni Basil na ang sign of the cross ay apostolic tradition, direktang galing sa mga apostol kahit walang nakasulat dahil ito ay bahagi ng oral tradisyon ng simbahan po, mga kakuya, no. So talaga anong buod, anong sinasabi ng mga church father? Ginagamit ng unang Kristiyano ang sign of the cross simula pa noong 2nd century. Ito ay hindi gang sign kundi tanda ng pananampalataya, proteksyon at pag-alaala sa krus ni Kristo. Ang tradisyon na paggamit ng tanda ng cross ay galing mismo sa mga apostol ayon sa mga church father, no? So napakagandang ating ang sabi ng mga church father. Ang sign of the cross ay hindi imbensyon ng tao o gang sign. Ito ay isang banal na kaugalian na itinuturo ng mga apostol at isinasabuhay ng mga unang Kristiyano ayon sa mga church fathers tulad nila Tertullian, Cyril at Basil, at ito ay tanda ng pananampalataya sa banal na krus ni Kristo at sa Santatlo, no? So ano ang mangyayari sa mga sinusumisira nito at talagang ginawang katawa-tawa, lalo na po sa mga anti-Catholics na hindi lubos na kaunawa sa doktrina at turo ng ating inang simbahan, no? So una, anong mangyayari? Pagsira sa banal ay may kapananagutan. So ayon sa Biblia, ang paninira o paglapastanganan ng banal na bagay ay hindi basta-bastang bagay, ito ay may spiritual na kapalit. So nakakatakot po, mga kakuya, may spiritual daw kapalit. Ayon sa Hebreo 10 verse 29, ito po ang ating mababasa. Gaano kayang lalong mabigat na parusa ang mararapat sa taong yumurak sa anak ng Diyos, umahamak sa dugo ng tipan at nilapastanganan ang espiritu ng biyaya. So yan po ang yan po ang ating nababasa po, mga kakuya. Ang paliwanag, ang paninira sa mga bagay na banal ng gaya ng krus na ang tanda nito at ang banal na espiritu ay paglapastanganan. Ito ay tinatawag na blasphemy. So yan po nakakatakot po, mga kakuya, no, na tinatawag pala itong blasphemy. No, ikalawa, sa mata ng simbahan, kasalanan laban sa banal na tradisyon. Ang simbahang Katolika ay may malinaw na turo. Ang mga sagradong tradisyon, lalo na yaong mula sa mga apostol, ay dapat igalang at ipagtanggol. Kapag sinisiraan ng tao ang mga ito, sila ay tumutiligsa sa pananampalatayang Kristiyano, nagdudulot ng kalituhan sa mga mahina pa ang pananampalataya. So nagdudulot na mahina ang pananampalataya, nangangailangan ng panalangin at pagpakumbaba para sila'y maliwanagan. So yan pala ang dapat natin gawin para sila ay maliwanagan po, mga kakuya. Ikatlo, si Jesus mismo ay nagbabala. Sa Matthew 12 verse 36, sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, ang bawat salitang walang kabuluhan na binigkas ng tao ay pananagutan nila. So kaya kung sinisiraan nila ang sign of the cross, isang sagradong bagay, sila'y mananagot. So nakakatakot pala, no, mga kakuya. Ang pang-apat, ano ang dapat nating gawin bilang mga Katoliko? Ipagdasal sila upang maliwanagan at lumalaganap ng biyaya. Ang ikalawa, ipaliwanag ng may kababaang loob ang kahalagahan ng sign of the cross. Ipagmalaki mo ang cross ni Kristo. Ayon po sa Galatia 6 verse 14, ang aming kapurihan ay nasa cross ng ating Panginoong Hesukristo. No? So, ang paninira sa sign of the cross ay paninira sa krus ni Kristo at ito'y hindi maliit na bagay. Ayon sa Biblia, ang mga lumalapastanganan sa banal ay may pananagutan sa Diyos.
Hindi nila binabastos lang ang simbolo kundi si Kristo mismo. Kaya bilang Katoliko, ipagdarasal natin sila at patuloy nating ipagmalaki ang tanda ng ating kaligtasan. Walang iba kundi ang krus po, mga kakuya. So therefore po mga kakuya, yan po ang ating nabasa, no? Yan po ang ating napakadelikado pala, no? Ang ginawang katawa-tawa, ang sign of the cross, ginawa pang gang sign. Ito pala ay isang blasphemy. Nakakatakot ito po mga kakuya. Ayon sa ating nabasa, may babala talaga si Kristo po mga kakuya. Kaya ang sabi sa atin bilang Katoliko, ipagdarasal natin sila para maliwanagan sila sa tunay na turo ng tatag ng ating Panginoong Kristo. Walang iba kundi the Catholic Church founded by Jesus Christ. Nanditong lahat ng 100% na turo ng ating Panginoong Kristo at sa mga apostol. So muli, mag-aral at magsuri po talaga tayo mga kakuya para hindi po tayo madinggoy sa iba't ibang uri na tatag lamang ng isang tao po mga kakuya. No? So ulitin ko, ipagdasal natin ang mga kaibayo natin sa pananampalataya na hindi lubos na kaunawa sa turo ng ating inang simbahan. So muli, God bless at ingat po tayo palagi po mga kakuya. Salamat po sa inyo.